Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman ang inyong kabanong. At ito ang aming kwento. Lahat tayo ay nais lang ang matiwasay na buhay. Pero minsan, kahit anong iwas natin sa gulo, may mga hindi inaasahang tao na magdadala nito sa atin. May mga pagkakataong marami tayong nakakasalamuhang mga panibagong kakilala na minsan ay hindi lang nagkakataon kung hindi pinaplano talaga. Sa mga sandaling ito, hayaan po ninyo akong magbahagi ng karanasan ko sa inyo. Pinagpalang araw po sa inyo, kabanong. Bea ang pangalan ko. Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw, ito ang aking kwento. Bago nga pala magsimula ang ating kwento, sana'y mapindot nyo muna ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong nanonotify pag may bago tayong mga kwento. At huwag nyo rin kalilimutan mag-like at comment. Napakalaking tulong po ito sa ating channel para mas makapagatid pa kami sa inyo ng mga magaganda at mga nakakapangilabot na mga kwento. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. O tay, saan po kayo pupunta? Bakit dala po ninyo yung garab nyo? Pupunta ako sa kagubatan, anak. May kailangan lang akong gawin doon na mahalagang bagay. Naku, alam ko na po kung ano yon. Sasama ko na lang po kayo kung ganon. Wala ka bang ibang ginagawa? Wala naman po. Bala ko rin po kasi sanang maglaba ron sa ilog eh. Siya, sige. Sumama ka na lang sa akin. Teka, nasan ba yung kapatid mo, Bea? Hindi ko yata nakita yung batang yun simula nang magising ako kanina. Nagpaalam po na pupunta muna sa bahay ng kaibigan niya, tay. Hiniyaan ko na po. Dahil sabi niya babalik din naman kagad siya. Ate Bea! Tay! Oh, ayan na po pala siya, tay. O Dodoy, magpapaiwan ka ba rito sa bahay? Saan po ba kayo pupunta ni Ate Bea, tay? Sa kagubatan, dahil may gagawin ako ron. Ang ate mo naman pupunta sa ilog dahil maglalaba siya. Sama na lang po ako kay Ate Bea. Maliligo na lang po ako rin sa ilog at tutulong sa kanya maglaba. Sige anak, o tayo na. Kinuha ni tatay sa akin ang batya habang si Dodoy naman ay bitbit ang mga lalabhang mga damit. Nagsimula na kami maglakad noon papunta sa gubat. Nang makarating kami sa ilog, iniwan kami ni tatay kaya naligo na si Dodoy habang ako naman ay sinisimulan na rin ang aking paglalaba. Ate, ayos lang po ba na iwan ko muna kayo dito? Ha? Bakit? Saan ka na naman ba pupunta ha? Doon lang sa baging yun. Babalik din naman ako kagad eh. May titingnan lang po sana ako doon. O siya sige, basta bumalik ka kagad dito ha. At huwag ka masyadong lalayo. Baka kung ano mangyari sa'yo hindi kita kagad makita. Opo ate, huwag po kayo mag-alala. O sige po, aalis na po muna ako. O sige, mag-iingat ka. Opo ate Bea. Hinayaan ko nang maglakad ng kapatid ko palayo, kabanong. Itinoon ko na lang din ang atensyon ko sa aking paglalaba. Naging abala na ako noon at hindi ko kagad namalayang may papalapit na dambuhalang ahas sa kinaroroonan ko. Nang mapansin ko ito, ay kagad akong napasigaw, dahilan para mabilis nitong gumapang palayo. Makalipas pa ang ilang sandali, nagulat na lang ako nang may marinig akong boses sa likuran ko. Miss, ayos ka lang ba? Ikaw yata yung narinig kong sumigaw ng malakas eh. Oo, ako nga yun. Pero ayos lang naman ako. Ano ba nangyari? Bakit ka napasigaw? May nakita kasi akong dambuhalang ahas, kaya nagulat din ako at natakot eh. Kaya pala parang takot ang mukha mo. Ay, siya nga pala. Christoph ang pangalan ko. Mag-isa ka lang ba rito sa ilog? Bea lang ang itawag mo sa akin. Hindi naman ako mag-isa. Kasama ko ang kapatid ko at ang ama ko nang magpunta ako dito sa ilog. Pero umalis si tatay para maglibot sa gubat. At ang kapatid ko naman, nagpunta sa bahaging yon. Mabuti na lang pala dumating ako, no? Dahil kung hindi, baka kung anong ginawa ng dambuhalang asa yun na yun. Sus,
Alam ko naman ng mga ganyang galawan eh. Wala na rin naman yung malaking ahas na yon nang dumating ka rito. Ito naman hindi na mabiro. Napailing na lang ako dahil sa sinabi niyang yun, Kabanong. Nagkakwentuhan pa kaming dalawa noon hanggang sa bigla na lang dumating si tatay. Napatingin kaagad ako sa aking ama at napansin kong seryoso ang mukha niya habang nakatingin sa lalaki. Sakto namang tapos na rin ako maglaba ng mga oras na yun. Tay, mabuti naman po't nakabalik na kayo. Nasaan ang kapatid mo? At sino tong kasama mo, ha, Bea? Nagpaalam po si Dodoy na pupunta dun sa bahaging yon ng ilog. Kaya hinayaan ko na po. Siya nga pala, Tay. Si Christoph po pala. Christoph, siya naman ang tatay Gardo ko. Magandang araw po sa inyo, Mang Gardo. Magandang araw rin sa iyo. Anong ginagawa mo rito sa lugar na ito, iho? Napadaan lang po ako. Pauwi na po sana ako sa bahay namin. Dito ako dumaan sa gubat kaso narinig ko pong napasigaw si Bea kanina eh. Sakto namang malapit lang po yung lokasyon ko sa kanya. Kaya pinuntahan ko na po muna siya. Ay bakit? Ano ba nangyari sa iyo, anak? Kanina po kasi, Tay, may isang malaking ahas po na palapit sa akin kaya napasigaw po ako. Pero mabilis naman po itong gumapang paalis bago pa man makarating si Christoph. Kaya ayaw kong isama ka patungo rito sa kagubatan eh. Lalo na kung iiwan ko rin kayo ng kapatid mo. Mapapahamak lang kayo kapag wala ako eh. Salamat sa pagresponde mo, Christoph. Ay, walang anuman po. Bea, kung tapos ka na maglabar yan, tawagin mo na yung kapatid mo dahil uuwi na tayo. Sige po, Tay. Paano? Mauna na rin po ako sa inyo, Mang Gardo, Bea. Tumango lang si tatay bilang tugon sa binata, Kabanong. Naglakad na palayo si Christoph kaya tinanaw na lamang namin siya. Nang wala na ang lalaki, iniwan ko na rin si tatay at hinanap si Dodoy. Nakita ko naman ang kapatid ko kaya tinawag ko na siya. Nang makabalik kami kay tatay, umalis na kami sa ilog na yon at umuwi sa bahay namin. Kinagabihan, habang naghahapunan, kinausap ako ng aking ama. Bea, yung Christoph ba na yun manliligaw mo, ha? Ha? Hindi po, Tay. Ano naman pong klaseng tanong yan? Pangalan-pangalan po niyang nalaman ko mula sa kanya eh. Unang beses ko lang po siyang nakita kanina. Hindi ko nga rin po alam kung bakit bigla na lang siyang sumulpot dun sa ilog. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, ha? Oo naman po, Tay. Isa pa, wala pa po sa isip ko yung pagkakaroon ng nobyo. Mabuti nang klaro tayo, anak. Hindi naman kita pinagbabawalang magkaroon ng nobyo. Pero, wag naman sana yung lalaking yun. May nakilala po palang lalaki kanina si ate, Tay. Oo, Dodoy. Kaya ikaw, bantayan mo yung ate mo, ha? Wag mo nga hayaang lapitan pa ng lalaking yon. Bakit po ba ninyo sinasabi ang mga bagay na yan, Tay? Wala naman po masamang ginawa sa akin si Christoph, ah. Kailangan pa bang may gawin siya para layuan mo siya? Ha? Ikaw na rin mismo ang nagsabi na hindi mo kilala ang binatag yun kaya dapat hindi ka kagad nagtitiwala kahit na pinakitaan ka pa niya ng kabutihan. Hindi naman po sa ganon, Tay. Bakit po ba mainit ang ulo niyo sa kanya? Hindi maganda ang kutob ko sa binatang yon. Pakiramdam ko, hindi tayo magiging ligtas kapag nakipag-usap ka pa sa kanya. Ano pong ibig niyo sabihin, Tay? Sa palagay ko, dayo lang siya rito sa bayan natin. Kaya dapat, umiwas ka sa kanya. Hindi natin alam kung anong motibo niya bakit kanya nilapitan kanina eh. Hindi lahat ng taong tumutulong o nakikilala natin, dapat na natin pagkatiwalaan. Alam mo naman, Bea, ang ibig kong sabihin, hindi ba? Opo, Tay. Hayaan po ninyo. Kapag nakita ko po siya, susubukan kong iwasan po siya. Napatango lang sa akin si tatay ng mga sandaling yon. Pinagsabihan niya rin si Dodoy na bantayan ako at kapag lumapit pa ang lalaking yun sa akin ay isumbong kagad sa kanya. Hindi naman umimik ang kapatid ko kaya nagpatuloy na kami sa pagkain naming tatlo. Pagkatapos naming kumain, nagpasya na rin kaming magpahinga at dahil sa pagod, nakatulog kagad ako. Kinaumagahan, nang magising kami ay nakita ko si tatay na may kausap na mga kanayon namin. Hinayaan ko lang siya at nang umalis sa mga kabaryo namin, lumapit ako sa kanya.
O anak, mabuti naman at gising ka na. Si Dodoy, gising na rin ba siya? Hindi pa po tay eh. Ang aga naman po yata ni na Mang Karding at Mang Jaime na pumunta dito sa bahay natin. Bakit po? May problema ba? Ang totoo niyan, may ibinalita lang sila sa akin. Ano naman po yun, tay? May natagpuang bangkay malapit sa bukana ng gubat. Maraming nagsabi na biktima ng aswang yung taong yon dahil wakwak yung tiyan at wala nang natitirang laman loob. Kilala po ba nila kung sino yung taong yun, tay? Ayon kina Karding at Jaime, hindi to taga-nayon natin. Marahil mula ito sa mga karatig baryo at dito lang sa atin pinasilang. Baka naman po pauwisan ang taong yun sa bahay nila, tay. Pero dahil natsyempuhan po, nabiktima siya ng mga aswang. Ang ibig sabihin lang po nito, may mga aswang pong gumagala sa mga kanayunan. Parang ganun na nga anak. O siya, maiwan ko na muna kayo rito na kapatid mo ha. Pupunta lang din ako dahil sa ang sabi ko sa dalawang yon, susunod ako sa kanila. Sige po tay, mag-iingat po kayo. Umalis na noon si tatay kaya minabuti ko ng maghanda na ng magiging agahan namin. Nang nasa kusina na ako, habang abala sa paggagayat ng mga gulay na lulutuin ko, may napansin akong isang taong nakatayo sa hindi kalayuan. Pamilyar siya sa akin at hindi ako nagkamali na si Christoph yon. Kumaway pa siya sa akin kaya nagpalinga-linga ako sa paligid dahil baka biglang dumating si tatay at makita niya ang lalaki. Nagsimula naman siyang maglakad palapit sa bahay namin kaya wala na akong nagawa kung hindi iwan ang ginagawa ko at salubungin siya. Bea, mabuti naman at natuntun ko yung bahay ninyo. Anong ginagawa mo rito, Christoph? May isasauli lang sana ako sa'yo. Nung araw kasi na nagkita tayo sa ilog, may nakita akong bagay nang bumalik ako ron. Naisip ko, baka sa'yo to eh. Kaya hinanap ko yung bahay nyo para isauli sana ito sa'yo. Wala naman ako naiwan sa ilog nung araw na yun eh. Marahil, hindi sa akin ang bagay na yan. Pero teka, ano ba kasi yun? Itong kwintas oh. Ay, hindi nga sa akin yan, Christoph. Baka may ibang taong nag-iwan ng bagay na yan dun sa ilog. Kung hindi na ikaw ang may-ari nito, ano naman ang gagawin ko rito? Di balik mo na lang dun sa ilog at baka may naghahanap dun yan. Kung sa'yo na lang kaya to. Sayang naman, lalo na't ang gandang kwintas pa naman ito oh. May parang yes pa na kulay itim eh oh. Nakuryoso rin ako sa sinabi ni Christoph kaya tiningnan ko ang hawak niyang kwintas kabanong. Tama nga siya na may kulay itim na hiyas yun na parang nang aakit sa akin. Nang iabot yun ng lalaki sa akin, hindi ko alam pero parang may nagsasabi sa akin na kunin ko yun. Nang nahawakan ko na ito, may kakaibang enerhiya kong naramdaman pero ipinagsawalang bahala ko na lang. Baka may maganap nito at mapagbintangan pa akong nagnakaw ng kwintas na ito, Christoph. Wala naman sigurong maghahanap ng bagay na yan, Bea. Babalik-balik din ako sa ilog dahil naisip ko ring baka nga hindi sa'yo yan. Pero wala namang ibang taong nagpupunta ron eh. Sigurado ka ba? Oo naman. Huwag mo na lang ipagsasabi o ipakita kahit kanino. O siya, sige na nga. Salamat dito Walang anuman. Sayang naman kasi kung itatapon lang natin, di ba? Napangiti na lang ako noon kabanong bilang tugon sa kanya. Nasa ganoong sitwasyon kami nang may marinig kami mga pagyabag sa likuran namin. Akala ko noon ay si tatay na. Kaya kinabahan ako pero nang paglingon ko, nakita ko si Dodoy na nakatingin kay Christoph. Ate, sino po siya? Siya si Christoph, Dodoy. Christoph? Kapatid ko nga pala. Masaya ako makilala ka, Dodoy. Siya po siguro yung lalaking tinutukoy ni tatay na dapat yung iniiwasan, no, Ate Bea? Bakit po siya nandito? Dodoy, tumahimik ka nga. Christoph, pasensya ka na Napadaan lang siya dito, Dodoy, pero hindi na rin naman siya tatagal at paalis na rin siya. Hindi ba, Christoph? Ayos lang, Bea. Oo nga. Sige, Bea. Dodoy, mauna na ako sa inyong dalawa. Tinanguan ko na lang siya noon habang si Dodoy naman ay matalim lang na nakatingin sa lalaki habang naglalakad siya palayo.
Nang wala na si Christoph, napatingin sa akin ang kapatid ko. Itinago ko naman sa bulsa ko ang kwintas na ibinigay ng binata. Niyaya ko na rin si Dodoy na pumasok sa bahay namin at tulungan ako sa pagluluto ng makakain namin. Habang nasa kusina kaming dalawa, tahimik lang siya habang abala sa paggagayat niya ng mga gulay. Alam ko ang iniisip mo, Dodoy. Kasi po, Ate Bea, pinagsabihan na kayo ni tatay na layuan ng lalaking yun pero hindi po kayo nakikinig. Nagulat lang ako nang makita siya dito sa labas ng bahay natin, Dodoy. Wala na akong nagawa kung hindi kausapin siya. Hindi ko po sasabihin kay tatay ang nangyaring ito, ate Pero kapag naulit pa po ito, hindi na po ako magdadalawang isip na magsumbong sa kanya. Oo na, salamat Wala po yun. Ano po ba talagang ginawa ng lalaking yun dito? May gusto sana siyang isauli sa akin ng isang kwintas Hindi ko naman yun pagmamayari kaya hindi ko na sana kukunin. Kaso, ibinigay na niya sa akin kaya tinanggap ko na lang. Kung ganun, nasa inyo po yung kwintas na yon. Patingin naman po ako. O sige, Dodoy. Heto. Kinuha ko sa aking bulsa ang kwintas na ibinigay ni Christoph at ipinakita yon kay Dodoy. Tiningnan naman ng kapatid ko ang bagay na yon at nakita kong sumeryoso ang mukha niya. Nagtaka ko sa naging reaksyon niya kaya tinanong ko kung ano ang problema. Wala naman po, ate. Hindi ko lang po kasi gusto yung disenyo ng kwintas na yan Lalo na po yung parang itim na hiyas. Mukhang may hindi po kasi magandang aura Bakit mo naman nasabi yan, Dodoy? Hindi ko rin po alam pero Ate Bea, parang may kakaibang enerhiya po yung hiyas na yan. Ang mabuti pa po siguro, itapon na lang po ninyo ito. O kaya itago't wag na lang po ninyong isuot. O sige, itatago ko na lang ito sa silid natin. Baka kasi kapag nakita ito ni tatay, magtaka siya kung sinong nagbigay. Nasaan po ba si tatay, ate? Simula pagkagising ko, hindi ko na po siya nakita Pumunta siya ron sa bukana ng gubat. May natagpo ang bangkay ng tao na hinala ng nakararami Biktima daw ng aswang. Aswang? Naku, paano nangyari yun, ate? Oo nga, Dodoy Sabi ni tatay, wala nang laman loob yung taong yun. Sino pa ang gagawa ng bagay na yun kundi mga aswang lang, di ba? Oo nga po. Base sa mga kwento ni tatay nun sa atin, aswang lang po ang may kakayahang mambiktima ng mga tao at kinukuha ang mga laman loob. Paniguradong may gumagalang mga aswang. Magiging delikado na po ang gabi dahil sa kanila. Oo nga Pero wala tayong dapat na ipag-alala, lalo ka na. Nandito kami ni tatay para protektahan ka sa mga nilalang na yun. Isa pa, may kakaya naman tayo makipaglaban dahil sa mga itinuro sa atin noon ni tatay, di ba? Kaya hindi dapat tayo matakot sa kanila. Hindi na nakaimik si Dodoy dahil sa sinabi ko, Kabanong. Nasa ganoong sitwasyon kami nang dumating si tatay. Mabilis ko namang itinago ang kwintas sa bulsa ko. Hindi yun nakita ng aming ama kaya kahit papaano ay hindi ako nangamba. Napansin niyang seryoso ang mga mukha naming dalawa. Mga anak. Ang seryoso yata ng pinag-uusapan yung dalawa. Sinabi ko po kasi kay Dodo yung tungkol dun sa bangkay na nakita sa bukana ng gubat. Napag-usapan po namin ang tungkol sa aswang, tay. Yun na nga rin ang laman ng usapan ng mga tao ngayon Kalunos-lunos pala yung sinapit ng taong naging biktima nila. Bukod pala sa laman loob niya kinuha rin ng aswang na nambiktima sa kanya yung atay at puso niya. Talaga po, tay? Oo, anak. Kaya nababahala talaga ng husto ngayon yung mga kanayo natin. Dahil baka masundan pa yung pambibiktima ng mga nilalang na yun Kung wala pong gagala tuwing gabi, paniguradong wala pong tao mabibiktima ang mga aswang. Yun nga lang po, baka nga alagang hayop naman ang atakihin nila. Tama ang sinabi mo, Bea. Hindi na talaga ligtas sa panahong ito. Lalo na't nagsisimula na naman ang mga aswang na yun sa masama nilang gawain. Nakakatakot po talaga sila, tay. Kung matatakotin ka, matatakot ka talaga sa kanila, Dodoy. Pero ibahin niyo ang tatay ninyo. Dahil wala sa bokabularyo ko ang salitang yon.
Kaya dapat ganun din kayo. Yun nga rin po ang sabi ko kay Dodoy, Tay. Wala rin naman tayong dapat ipangamba dahil hindi ko kayo pababayaan sakaling manggulo mga nilalang na yun dito sa nayon natin. Tumango na lamang kami ni Dodoy kay tatay. Tinapos ko na lang din ang pagluluto at agad din kaming nag-agahan. Nang mga sumunod na araw noon, nagpatuloy na ang mga pananalasa ng aswang. Ilang tao na ang nabibiktima ng nilalang na yun. Dahil nga roon, nababahala ang mga tao sa aming nayon. Isang gabi, dahil hindi ako makatulog, nagpasya akong lumabas ng silid ko. Saktong nakita ko si tatay na lumabas kaya sinundan ko siya. Nakita ko naman siyang pumunta sa likod ng bahay namin kaya pinuntahan ko na rin siya. Naabutan ko siyang may hinuhukay sa lupa. Tay, Anak, anong ginagawa mo rito? sinundan ko po kasi kayo, Tay eh. Ano ba ginagawa niyo rito at bakit po kayo naguhukay dyan? May kukunin lang ako rito, anak. Sa loob ng bahay na tayo mag-usap. Sa ngayon tulungan mo muna ako maghukay. Sige po, Tay. Mabilis kaming naghukay noon hanggang sa bumungad na kay tatay ang bagay na inilibing niya roon. Hinila namin ng isang baul mula roon. Tinulungan ko rin si tatay na ipasok ito sa loob ng bahay namin. Nagtaka ako kung ano ang laman ng baul at napansin naman yon ni tatay. Hindi ko na sana huhukayin at gagamitin pa ang mga ito. Pero wala na ako mapagpipilian pa, anak eh. Alam kong kakailanganin natin ang mga ito sakali magkagaluman sa nayon natin dahil sa mga aswang na yan. Walang tigil ang pambibiktima ng mga aswang, kaya hindi malabong darating ang isang araw na mananalasa sila ng husto. Ano po bang nasa loob ng baul na yan, Tay? Mga kagabitan sa pakikipaglaban at mga anting-anting na itinago ko noon na mula pa sa lolo ninyo. Kapag po ba ginamit natin yan laban sa mga aswang, magagawa po ba natin silang matalo, Tay? Malaki ang posibilidad na magawa natin ang bagay na yun, anak. Teka, may bagay akong ibibigay sa iyo. Ano naman po yun, Tay? Eto, tanggapin mo ang mutyang ito, Bea. Pero hindi po ba mas kailangan po ninyo yan, Tay? May mga anting-anting akong nagbibigay rin sa akin ng proteksyon at kakaibang lakas. Alam kong mas kakailanganin mo yan para proteksyonan din ang iyong sarili. Nag-iisang mutya lang yan na hawak ko ngayon kaya gusto kong ibigay to sa iyo. Sigurado po ba kayo, Tay? Oo, Bea. Alam kong malaki ang may tutulong niyan sa iyo. Para naman kapag hindi niyo ako kasama ng kapatid mo at kapag may nanggulo, alam ko makakaya mo siyang protektahan dahil tangan mo ang mutyang yan. Sige po, Tay. Kung yan po ang gusto nyo, kukunin ko po ang mutyang yan. Oras na manganib ka at maramdaman niyo ng mutya, tutulungan ka niya. Mag-iiba yung lakas at liksi mo para matapatan mo kahit na anong nilalang na makakalaban mo. Kaya sana ingatan mo rin yan, anak. At huwag mong ipapakita o ibibigay kahit na kanino. Ang astig naman po pala ng mutyang ito, Tay. Hayaan nyo. Gaya po ng ginagawa nyong pag-iingat dito. Yun din po ang gagawin ko. Pangako ko po yun sa inyo. Mabuti naman kung ganon. Idagdag mo na rin ang punyal na ito. Maliit man ito para sa labanan, pero alam kong may tutulong din ito sa iyo. Kapag nag-alangan ka sa laban at wala ka ng iba pang mapagpipilian, pwede mong gamitin ang patalim na ito. Sige po, Tay. Maraming salamat po sa mga ito. Wala yun, anak. Gusto ko lang na lagi kayong ligtas ni Dodoy. Magtulungan tayong protektahan ng bawat isa sa atin. Opo, Tay. Mabuti naman. Kung inaanto ka na, magpahinga ka na, anak. Dito na muna ako, tayusin ko pa yung mga gamit na ito. Pagkatapos ng naging usapan namin ni Tatay Kabanong, nagpaalam na ako sa kanya na magpapahinga na ako sa silid namin ni Dodoy. Tumango lang siya sa akin kaya iniwan ko na siya sa sala. Nang nasa silid ko na ako, tiningnan ko ng mabuti ang mutyang ibinigay sa akin ni Tatay. Nakaramdam ako ng kakaibang enerhiyang lumulukob sa akin.
Napagpasyahan kong ilagay muna sa mesa malapit sa higaan ko ang ngutyang ibinigay ni tatay sa akin. Naalala ko naman ang kwintas na binigay sa akin ni Christoph kaya kinuha ko yun. Ano kayang hiyas na ito? Bakit ganito ang nararamdaman ko? Simula nang makuha ko ito, madalas na nahihirapan na akong makatulog tuwing gabi dahil parang may nakabantay sa akin. Ano pong ibig niyong sabihin, Ate Bea? Ay, Todoy! Gising ka pa pala. Wala naman akong ibig sabihin. Narinig ko po kasing pumasok kayo kaya naalimpungatan po ako eh. Ay nako ate, wag na po kayong magsisinungaling sa akin. Sabihin po ninyo kung anong problema, Ate Bea. Simula kasi nang mapa sa akin tong kwintas, may boses na bumubulong sa akin, Dodoy. Dagdag pa nun, parang may nagmamasid din sa akin tuwing gabi. Basta, hindi ko may paliwanag, pero nagiging mabigat ang pakiramdam ko kapag sumasapit ang dilim eh. Hindi kaya may kakaiba sa hiyas na nasa kwintas na yan, Ate Bea? Hindi ko nga rin alam, Dodoy. Ate, tingnan po ninyo, oh. Mas umiitim pa po yung kulay ng hiyas na yan, ate. Oo, tama ka nga, Dodoy. Sandali, ano tong nararamdaman ko? Nagiinit ako na hindi ko maintindihan. Hindi ko maipaliwanag ang sobrang pag-iinit ng katawan ko, Kabanong. Napatingin ako sa mutyang ibinigay ni tatay at napansin kong kumikinang yun. Ilang sandali pa, naramdaman kong nanginig na ang mga kamay kong may hawak ng kwintas. Dahil doon, binitiwan ko yon na naging dahilan para maging normal ulit ang lahat sa akin. Ate Bea, ano pong nangyari sa inyo? Hindi ko alam, Dodoy. Kaya nga nang sinabi ko, ang init ng pakiramdam ko. Hindi ko rin mapigilan ang panginginig ng katawan ko. Parang may enerhiyang gustong kumawala sa hiyas na nasa kwintas na ito. Kailangan na po natin sabihin kay tatay yung tungkol sa bagay na yan, ate. Baka kung ano pa pong mangyari sa inyo kapag nagtagal pang nasa inyo yung kwintas na yan. Oo, tama ka. Hindi na rin magandang kutob ko rito eh. Kaya bukas, kakausapin natin si tatay tungkol sa bagay na ito. Sige po, Ate Bea. Sa ngayon, matulog ka na muna dahil paniguradong nagpapahinga na rin si tatay sa mga oras na ito. Opo, ate. Bumalik sa pagtulog niya si Dodoy. Ako naman ay itinago ulit ang kwintas na ibinigay ni Christoph. Kahit hindi ko nahawak ang bagay na ito, ramdam kong may kakaiba sa akin ng mga sandaling yon. Napatingin ako sa kapatid ko at nahimbing na siya sa pagtulog. Pero ako naman ay hindi pa rin dinadalaw ng antok. Nasa ganong sitwasyon ako nang may marinig akong kalusko sa bintana. Kaya sinilip ko yon. Nagulat ako nang may matanaw akong malaking ahas na gumagapang palayo. Sa takot ko, nagpasya akong mahiga hanggang sa makatulog na rin ako. Kinaumagahan nang magising kami ni Dodoy, kinausap namin si tatay. Mga anak, mabuti naman at gising na kayo. Tay, may gusto po sana akong sabihin sa inyo. Ano naman yon, Bea? Tungkol po sa bagay na ito. Tay, ito po ay kwintas na ibinigay sa akin ni Christoph. Pasensya na po, hindi ko sinabi sa inyo na nagpunta noon dito yung lalaking yon. Akin ang kwintas na yan. May kakaiba akong nararamdaman sa bagay na yan Heto po tayo. Hindi maganda ito. Bakit po naman tinanggap ang bagay na ito mula sa lalaking yon, Bea? Bakit po, tay? Ano pong problema? Hindi ito simpleng hiyas lang. May kakaibang enerhiya ito at masama ang kutob kong may pakay sa iyong lalaking yon. Humanda siya sa akin kapag nalaman ko kung tama ang kutob kong gagamitin niya ang hiyas na ito para isagawa ang masama niyang plano. Baka sa boses ni tatay ang galit niya kay Christoph. Sinabi ko naman sa kanya ang mga nararamdaman ko simula nang mapasa akin ang kwintas na yun. Ikinuwento ko rin sa kanya ang tungkol sa nakita ko nung nakaraang gabi. Nagulat naman si tatay sa nalaman niya at kinutuban din siya sa malaking ahas na yun. Ano po bang binabalak niyo ngayon, tay? Aasikasuhin na muna natin ang kwintas na ito.
Sakaling tamang hinala kong may pakay sa iyong binatang yon at may kinalaman ng bagay na ito, kailangan nating basagin ang hiyas na ito. Sige po, kayo po ang bahala, Tay. Dodoy, kumuha ka ng martilyo ron dahil sisirain natin to. Opo, Tay. Pero paano po kung hindi masira ang bagay na yan? Wala na tayong magagawa pa kung hindi sunugin ito. Kung hindi ulit gagana, ilalagay natin to sa maliit na kahoy na may abo at ibabaon sa lupa. Sumang-ayon ako sa sinabi ni Tatay Kabanong. Nang makabalik si Dodoy, kinuha ni Tatay ang martilyo at sinubukan niyang sirain ang hiyas na nasa kwintas. Pero ganun na lang ang gulat namin dahil hindi man lang ito nasira. Sinunog din ni Tatay gaya ng sinabi niya pero wala pa rin nangyari. Dahil doon, minabuti na lang ng aking ama na ilagay ito sa maliit na kahon at ibinaon yun sa lupa sa likod ng bahay namin. Tay, bakit po nga po pala kailangang ilagay ito sa kahon na mayroong abo? Sa ngayon, hindi ko pa masasabi sa iyong dahilan, anak. Hindi ko pa nakukumpirma ang hinala ko. Pero oras na tama ako, sasabihin ko rin sa iyo kung bakit. Sige na nga po, Itay. Bea, uulitin ko ang sasabihin ko Kapag nakita mo ang binatang yon, iwasan mo na siya. Mapapahamak ka lang kapag patuloy kang nakipag-ugnayan sa kanya. Opo, Tay. Pasensya na po, hindi na po mauulit. Mabuti naman kung ganon. Siya nga pala. Mamayang gabi, magro-ronda ako sa paligid. Ilang gabi na kasing tahimik kaya paniguradong bumubuelo lang ang mga aswang bago ulit mambiktima. Ikaw na munang bala sa kapatid mo, ha, Bea? Pero gusto ko rin po sanang sumama sa inyo Hindi natin pwedeng iwan si Dodoy na mag-isa lang sa bahay. Baka kung anong mangyari sa kanya. Sasama na lang din po ako sa inyo, ate, Tay. Alam naman din yung delikado, hindi ba? Opo, Tay. Pero hindi po ba sabi niyo sa amin, hindi po dapat kami matakot sa mga aswang? Oo na, sige na. Isasama ko na kayo mamayang gabi. Napatawa na lang kaming dalawa ni Dodoy Kabanong dahil wala nang nagawa pa ang aming ama. Kinagabihan noon, matapos naming magapunan, ay nagpasya na kaming umalis sa bahay namin. Suot ko na noon ang mutya na ibinigay ni Tatay sa akin at dala ko rin ang punyal. Sinuyod namin ang aming nayon ng gabing yon. Tahimik ang paligid pero may kakaiba kong nararamdaman. Maging si Tatay ay hindi rin mapakali. Hanggang napadako na kami malapit sa bahay ng isa naming kanayon. Tay, tingnan po ninyo ron malapit dun sa kulungan ng mga alagang manok ni Mang Austin. Hindi maganda ito, mga anak. Mga aswang yon at paniguradong pupuntirihin nila yung mga manok na naroon. Kung ganon, kailangan po natin silang pigilan bago pa man nila mapasok ang kulungan na yon, Tay. Tayo na, anak. Tumakbo na tayo papunta ron at harapin ang mga aswang na yon. Opo, sige po, Tay. Mabilis kaming tumakbo patungo sa kung saan ang mga aswang. Nang naroon na kami, sinita ni Tatay ang 3 nilalang na papasok na sana sa kulungan ng mga manok. Napatigil ang mga ito at napatingin sa amin. Nagsiangilan din sila at sa halip na ituloy ang kanilang ginagawa, mabilis silang tumakbo paalis doon. Nagpalinga-linga pa kami sa paligid at may natanaw pa kaming mga kasamahan nila na noon ay nag-uunahan na rin sa pagtakbo. Tay, tatakas po yung mga aswang na yun, Baka sa ibang bado po sila pumunta dahil nakita po natin sila rito. Hindi natin sila pwedeng hayaan lang na mambiktima sa ibang baryo. Ano pong gagawin natin ngayon, Tay? Susundan natin sila. Aalamin natin kung saan sila pupunta. Halina kayong dalawa. Sumang-ayon kami ni Dodoy kay Tatay. Nagsimula na kaming tumakbo noon para sundan ng mga aswang na nakikita pa rin namin sa hindi kalayuan. Medyo marami sila kaya nabahala ko para sa kaligtasan namin. Pero nang napatingin ako sa aking ama, hindi ko nakitaan ng kahit kaunting takot ang mukha niya kaya tinapangan ko na lang din ang aking loob lalo na at naalala ko rin ang sinabi niya tungkol sa mutyang ibinigay niya sa akin. Tay, paano kung hindi pala papunta sa ibang nayo ng aswang na ito? Kung ang ibig mong sabihin ay sakutan nila tayo dadalhin, mas mabuti na rin yon. Nang sa ganun malaman natin kung saan sila naglulungga.
Pero hindi po ba mas magiging delikado tayo kapag nangyari yon? Alam ko yon, Bea. Pero wag na rin nating sayangin ang pagkakataon na ito na makaharap sila. Inaasahan ko pang kaunti lang sila pero mukhang isang tribo yata ang nananalasa sa mga kadayunan. Kaya pala walang tigil ang pambibiktima ng mga nilalang na yon dahil marami sila. Kayo pong bahala sa gusto niyo mangyari, Tay. Tutulong lang po kami sa inyo ni Dodoy. Malaki po ang tiwala ko sa inyo kaya alam kong hindi rin po kayo basta-basta susugod lang kung alam niyong maalangan po tayo. Salamat sa tiwala, anak. Basta, kung sakali mang dadaling nga tayo ng mga nilalang na yon sa kuta nila, hindi ko sila aatrasan. Huwag din kayong mangamba o matakot sa kanila dahil kasama naman ninyo ko. Hindi ko kayo pababayaan. Opo, Tay. Magtutulungan po tayo. Huwag po kayong mag-alala. Dalawa po tayong poprotekta kay Dodoy kapag napalaban na tayo sa mga nilalang ngayon. Tumango lang si tatay sa akin, Kabanong. Dahil na rin sa kakasunod namin sa mga aswang, napagtanto namin kung saan sila pupunta. Hindi kami tumigil sa pagtakbo at pagsunod sa kanila hanggang sa nakarating na kami sa kabilang nayon. Nagulat kami dahil napag-alaman naming umaatake ang mga aswang na yun doon. May iilang mga tao roon ang nagawa nilang paslangin at ang iba naman ay nagsitakas na sa kanila. Ang mga hayop na aswang na yon, akala ko sanayon lang natin sila mambibiktima ngayong gabi. Mas malala pala ang ginagawa nila sa baryong ito. Tay, tingnan po ninyo. May mga tao po ginahabol ng mga aswang sa bahaging yon. Tay, kailangan nila ng tulong. Kapag hindi po natin sila tinulungan, mabibiktima po sila ng mga aswang na yon. Hindi natin sila hahayaan. Sumunod kayo sa akin at tutulungan natin sila. Kakalabanin natin ang mga aswang na humahabol sa kanila. Tayo na! Opo, Tay. Mabilis kaming tumakbo para salubungin ang mga taong yon at harapin ang mga aswang na humahabol sa kanila. Nang makalapit kami sa kanila, pinagsabihan ni tatay ang mga taong yon na umalis na at kami na ang bahala sa mga aswang. Sumunod lang sila sa aking ama at ipinagpatuloy ang pagtakbo para iligtas ang kanilang mga sarili. Kaming tatlo naman ni tatay at Dodoy ay hinarap ang mga aswang. Kayo! Kami harapin ninyo! Dito pala kayo nang bibiktima sa nayong ito, ha? Ha! Pwes, tutuldukan na namin ngayong gabi ang kasamaan ninyo! Tay, kahit matalo natin ang mga aswang na ito, marami pa po tayong makakalaban na kasamahan nila. Alam ko yon, pero wala na akong pakialam pa, anak. Ang gusto ko lang ngayon ang mawakasan ng kasamaan ng mga nilalang na ito. Hindi na namin napigilan noon si tatay nang siya na mismo ang unang sumugod sa mga aswang. Gamit ang kanyang garab, ginilitan niya ang leeg ng nilalang na unang umatake sa kanya. Kaagad yung bumagsak at nawalan ng buhay kaya namangha ako sa nangyari. Hindi ko inaasahan na sa isang atake lang ay magagawa niyang pabagsakin ng nilalang na yon. Nagalit naman ang iba pang kasamahan ng aswang kaya walang ano-ano mabilis nila kaming sinugod. Dodoy, pumunta ka sa likuran ni tatay. Heto, sa iyo na ang itak na ito. At itong punyal naman ang gagamitin ko. Sige po, Ate Bea. Ako na ang bahala sa tatlo. Pagtulungan niyo ni Dodo yung isa pa. Sinalubong ni tatay ang tatlo sa mga aswang na yon habang kami naman ni Dodoy ay inasikaso ang isa pa. Habang nakikipaglaban sa katapat naming nilalang, hindi ko maiwasan ang mapasulyap kay tatay. Namamangha ako sa mga galawan niya ng mga sandaling yon. Muntikan pa sana akong matamaan ng aswang na kalaban namin, pero nagawa niyang tagain si Dodoy sa tiyan. Dahil doon, hindi na rin ako nagdalawang isip ang gilitan sa leeg niya ang nilalang gamit ang aking punyal. Tutulungan ko pa sana noon si tatay, pero nagawa na niyang paslangin ng tatlong kalaban niya. Tay, punta na po natin ang iba pang mga aswang. Baka po may mga tao pa po silang hinahabol. Sige anak, sa bahaging yun tayo pumunta dahil doon nagmumula ang pagsigaw. Sige po, Tay. Dodoy, huwag kang lalayo sa amin ni tatay, ha? Opo, ate. Dahil naipit na rin kami sa nangyayari roon at sa kagustuhan naming mapaslang ang mga aswang, nagkasundo kaming patuloy na makipaglaban. Pinuntahan namin ni tatay ang itinuro niya at nang makarating kami roon, nakita namin ang mga aswang na may hawak na 2 tao.
Kinaladkad nila ang mga tao kaya walang tigil namang napapasigaw ang mga yon. Hindi na nakatis pa si tatay at sinigawan niya ang mga yon. Hoy! Kayo! Bitiwan niyo ang mga taong yan! Kami ang kalabanin niyo nang sa ganun maipataw ko sa inyo ang kamatayan ngayong gabi! Tay, mukhang ayaw po nilang pakawalan ng mga taong hawak nila. Ang mabuti pa po siguro, tayo na po ang lumapit sa kanila para sumugod. Baka sakaling bitiwan po nila ang mga ito. Tama ka anak. Sige, sumugod na tayo sa kanila. Sabay kaming tatlong tumakbo para sugurin ang mga aswang. Dahil sa ginawa namin, binitiwan nila ang 2 taong hawak nila. Sinigawan naman ni tatay ang mga yon na bilisan ng kilos at tumakbo palayo, kaya ginawa nila. Mas nagalit ang mga nilalang sa amin, kaya nang tuluyang kaming makalapit sa kanila, agresibo silang umatake sa amin. Dodoy, puntirihin mo lang sa pagtagaan kahit na saang bahagi ng katawan niya. Kapag nasugatan mo siya, saka ko siya huhulihin at sasaksakin sa leeg. Sige po, Ate Bea. Gagawin ko po sinabi ninyo. Isusunod ko kayo sa mga kasama ninyo, mga demonyo kayo! Nilabanan ni tatay ang 2 aswang at sinugod naman kami ng isa sa kanila. Gaya ng sinabi ko kay Dodoy, sinusubukan niyang tagain ang aswang, pero nakakaiwas ang kalaban namin sa pag-atake niya. Inambahan ko rin sana ng saksak ang nilalang at sakto ring nasugatan siya ni Dodoy sa tagiliran, kaya idiniretso ko na ito sa kanyang leeg. 2 beses ko siyang sinaksak, kaya napaungol siya at biglang napaluhod. Sinipa ko rin ang nilalang dahilan para mapahandusay siya ng walang buhay. Tay, kailangan ba ninyo ng tulong? Hindi na anak. Kaya ko na mga aswang na ito. Dahil pagkatapos natin dito hahanapin pa natin ang ibang kasamahan ng mga aswang na ito. Sige po, Tay. Maging alerto lang kayong 2 ni Dodoy dahil baka may biglang umatake sa inyo. Opo, Tay. Hinayaan na namin si tatay na ipagpatuloy ang pakikipaglaban niya sa 2 aswang. Pinanood lang namin siya at namamangha ako sa bilis ng kilos at lakas ng pag-atake niya sa mga nilalang. Noong ko lang nakita kung paano makipaglaban si tatay sa aswang, kaya hindi ko inalis ang tingin ko sa kanya. Ilang sandali pa, mabilis niyang inikutan ng aswang. Hinawakan niya sa ulo at walang pagdadalawang isip na ginilitan sa leeg. Bagya namang napatras ang isang kalaban niya at akmang tatakas pero mabilis siyang nilapitan ni tatay. Kahit ano pang gawin mo, hindi ka na makakatakas pa. Sasapitin mo rin ang nangyari sa mga kasamahan mo. Pati na po ninyo ang aswang na yan, Tay. Tapos na ang buhay mo! Hindi na nag-alangan si tatay na wakasan ang buhay ng aswang na yon nang itarak niya ang matulis na bahagi ng kanyang patalim sa lieg ng nilalang. Napahiyaw lang ang aswang at kalaunan ay bumagsak na rin sa lupa. Dahil tapos na namin ang laban sa mga ito, nagpasya na kaming suyurin pa ang ibang bahagi ng nayong yon. Wala na kaming gaanong nakikita mga tao pero may mga aswang pa rin na nasa paligid. Sa hindi kalayuan noon, napansin namin ang isang grupo ng mga aswang. Tay, sigurado po ba kayo sa balak nating hanapin ng mga aswang na yon? Mas marami po ang bilang nila kung ikukumpara sa mga nakalaban na po natin kanina. Hindi rin po tayo sigurado kung may dadating pa silang mga kasamahan. Sigurado na ako anak. Nandito na tayo sa sitwasyong ito At nasimulan na natin ang laban kaya tapusin na natin to. Kapag inayaan pa natin ang mga aswang na yun na mabuhay ng matagal, mas malala pa rito ang kaya nilang gawin. Kaya naman po natin ang mga aswang na yun, hindi po ba, Tay? Ay oo naman, Dodoy. Magtiwala kayo sa akin. Hindi ako susugod sa isang gera kung alam kong hindi ko ito kaya. Isa pa, pagkatiwalaan din ninyo ang sarili ninyong kakayahan. Tumango lang kami ni tatay bilang sagot sa kanya. Sa halip na atrasan ng mga aswang na yon, pinuntahan namin sila. Nang nakalapit na kami sa kanila, naramdaman nila ang presensya namin kaya kanya-kanya sila nang harap sa aming tatlo. Umangil pa ang mga ito habang bahagyang napatago sa likuran ko si Dodoy. Hinamon naman ni tatay ang mga nilalang na yon at dahil sa ginawa niya, unang sumugod sa amin ay ang 4 na aswang. Nakakatakot sila, Ate Bea. Huwag ka matakot. Hindi naman kita pababayaan Magsisimula ang kakaibang laban natin sa mga aswang na ito, mga anak.
huwag kayo magpapadala sa takot at pangamba na nararamdaman ninyo. Hanggat may hawak kayong patalim, sugod lang na sugod. Opo, Tay. Sige po, Tay. Nang tuluyang makalapit sa amin ang 4 na aswang kabanong, mabilis silang sinalubong ni tatay. Walang tigil silang inatake ng aming ama kaya napapaatras sila. Nagsimula na rin kaming lumaban noon ni Dodoy nang sinugod kami ng 2 aswang. Inikutan ko ang kapatid ko para protektahan siya sa isang nilalang na lalapit sa kanya. Sinuntok ko pa yun pero naiwasan niya. Napangisi siya sa akin kaya mabilis ko siyang sinipa sa hita. Ayoko sa lahat ay iniinsulto ko sa pamamagitan ng ngisi. Ate, aatake na naman siya oh. Ako nang bahala sa kanya. Pumunta ka sa likod ko, dali. Sige po, ate. Ramdam kong nag-iibayo na noon ang liksi at lakas ko, kaya natuwa ako, kabanong. Kakalmutin sana ng isang kalaban namin si Dodoy, pero hinuli ko ang braso ng nilalang at sinaksak ng punyal na hawak ko. Napahiyaw ito kaya buong lakas ko siyang ibinalibag. Nang mabuwal siya sa lupa, hindi na ako nagdalawang isip na paslangin siya. Ibinoon ko sa dibdib niya ang punyal at ilang beses kong ginawa yon hanggang hindi na gumagalaw ang nilalang. Binalaan ko naman ang isa pang kalaban namin pero pinuntiryan niya si Dodoy kaya hinarangan ko siya. Hindi niyo masasaktan ng kapatid ko. Hetong sayo. Ate, ang galing ng ginawa niyo ah. Napaslang po ninyo yung 2 kalaban natin. Hindi ako makakapayag na may gawing masama sa iyo mga aswang na ito. Sa kahit na anong paraan, papatayin ko sila. Narinig namin na napahiyaw noon ang mga kalaban ni tatay kaya napatingin kami sa kanila. Sabay naman bumagsak ang mga ito dahil pareho silang ginilitan ni tatay sa kanilang leeg. Napaangil naman ang iba pa nilang mga kasamahan na nanunood. Bahagya ring napatras sa mga ito kaya kahit papaano ay natuwa ako gayong alam kong nagdadalawang isip silang sumugod sa amin. Kung sino pa sa inyo ang gusto na siya ang susunod na mamatay, sige, sumugod lang kayo. Oo nga, para naman magaya rin kayo sa mga kasama ninyong nakahandusay na at wala ng buhay ngayon. Dahil sa mga sinabi namin ni tatay, alam naming naggalit ng gusto ang mga aswang. Akmang susugod sana sila sa amin pero hindi nila naituloy gayong bigla na lang dumating si Christoph. Napansin ko namang napatingin sa kanya ang mga aswang at parang nabalisa. Nagkatingin na naman kami ni tatay dahil pareho kaming nagtataka kung bakit nasa nayong yun din ang binata. Nang tuluyan siyang makalapit sa amin, nakaramdam ako ng kakaibang enerhiya at init sa katawan ko. Pero ipinagsawalang bahala ko na yun muna. Bea, hindi ko akalaing makikita ko kayo rito. Tama nga ang hinala kong kayo nga ang nakita ko kanina nung nagsisitakbuhan na kami. Anong ginagawa mo dito, Christoph? Dito ako nakatira sa nayong to. Sinugod kami ng mga aswang na yan kaya nagsitakbuhan kami. Pero nakita ko kayo kanina kaya hinanap ko kayo. At ngayon nakita ko na kayo rito. Teka, yan ba yung aswang na kalaban? Oo, Christoph. Sila nga yan. Kung ganun tutulong ako sa inyong labanan sila. Nagulat ako sa sinabi niya, kaya hindi kagad ako nakaimik. Napatingin din ako kay tatay na noon ay seryoso lang na nakatingin sa binata. Bakas din sa mukha ng aking ama na may pagdududa siya kay Christoph, pero hindi lang siya nagsasalita. Dahil naging mapilit na din siya ng mga sandaling yon, wala na kaming nagawa pa kung hindi ang hayaan siyang tulungan kami, lalo na at may dala rin siyang itak. Nang mapatingin kaming 4 sa mga aswang, nanatili lang ang mga ito na nakatitig sa amin at walang gustong sumugod. Ay lahat! Sugod na! Dahil kung hindi kayo aatake, kami na mismo ang gagawa ng bagay na yon. Tatay, mukhang natatakot na po ang mga nilalang na yan sa atin ah. Mas mabuti na yun nang sa ganun malaman nilang hindi lahat ng tao kaya nilang sindakin. Dahil parang wala na silang balak na sumugod, tayo na lang ang aatake sa kanila. Tumango lang kami sa sinabi ni tatay bilang pagsang-ayon. Nang kumilos na siya para lapitan ng mga nilalang, sumunod na lang din kami sa kanya. Maging si Christoph noon ay sumama na rin sa amin. Napansin kong nakatingin lang siya na matalim sa mga aswang. Hindi ko alam pero nang dahil doon,
biglang sumugod ang mga aswang sa amin. Naisip ko pa na baka naggalit sila sa lalaki kaya ayaw rin nilang magpatalo sa amin. Ako nang bala sa mga aswang na yun, Bea. Sige, Christoph. Huwag kang magpapapas lang sa mga nilalang na yan, iho! Hindi po mangyayari yun, Manggardo. Nakipaglaban na kaming 4 sa mga aswang na naroon, Kabanong. Nagtutulungan kami ni Dodoy habang sina Tatay at Christoph ay kanya-kanyang laban sa mga nilalang. 2 ang katunggali namin ng aking kapatid, habang sa kanila naman ay tig-3. Namangha ako dahil parang sanay rin ang binata sa pakikipaglaban, dahilan para mapabagsak niya ng walang kahirap-hirap ang isa niyang kalaban. Maging si Tatay ay nagulat din noon. Mukhang magaling ka rin, iho, ah. May kaalaman lang po ako sa pakikipaglaban, Manggardo. Mabuti naman kung ganon. Huwag na tayong mag-aksaya pa ng panahon. Ubusin na natin ang mga aswang na ito. Sige po, Tay. Hindi umimik noon si Christoph dahil abala siya sa pakikipagpambuno sa mga nilalang na kaharap niya. Dahil doon, itinuon ko na rin ang atensyon ko sa kalaban namin ni Dodoy. Nang aatake sana sila sa kapatid ko, hinarangan ko sila. Sasaksakin ko sana ang isa sa kanila pero mabilis niyang nasalag ang kamay kong may hawak ng punyal. Bahagya pa niyang ipinihit yun kaya napahiyaw ako. Sinubukan ko makapiglas at nagawa ko namang makuha ang kamay ko nang mataga siya ni Dodoy sa binti. Maging ang isa naming kalaban ay natamaan niya rin sa braso. Ate, magkakataon na po nating tapusin ang mga kalaban natin. May mga sugat na po sila, oh. Oo, Dodoy. Sige, ako nang bahala sa kanila. Sige po. Nang muling sumugod sa amin ang mga ito, hindi na ako nagdalawang isip na puntiryahin ng saksak ang leeg nila. Ganun na lang ang tuwa ko nang magawa kong mapatumba ang isa sa kanila, kaya sinunod ko na rin ang kasama niya. Dahil doon, pareho kong napaslang ang 2 kalaban namin ng kapatid ko. Napatingin ako kay Tatay at yung kalaban na lang nila ang buhay. Pero nagawa rin naman niyang masugatan ng malubha hanggang sa ginilitan na niya ng leeg at pinatay. Nang mapatingin kami kay Christoph, nagulat kaming 3 nang makitang nagbabaga na ang kanyang mga mata. Hindi. Ang binatang yon, isa rin pala siyang aswang. Oo nga po, Tay. Tingnan po ninyo, oh. Nagsisimula na po siyang magbago ng kanyang anyo. Sinasabi ko na nga bang may kakaiba sa lalaking yon, eh. Ngayon, nakumpirma ko na ang hinala ko sa kanya. Hindi ako nakaimik ng mga sandaling yon, Kabanong, dahil sa gulat. Nanlalaki ang mga mata ko ng tuluyan ng naging aswang ang binata. Nagulat ako dahil naging isa siyang kalahating ahas at tao ang kanyang anyo. Napatingin siya sa amin at napatitig ako sa kanya. May naglalakihan at nagtutulisan siyang mga pangil. Naging mahaba rin ang kanyang kuko na kapag ibinaon niya ito sa leg ng isang tao o maging ng aswang ay hindi na mabubuhay pa. Tay, nakatingin po sa atin si Kuya Christoph. Baka atakihin po niya tayo. Pumunta kayo sa likuran ko. Kapag sumugod siya rito, ako nang haharap sa kanya. Sandali lang po, Tay. Mukhang di naman niya tayo susugurin, eh. Tingnan po ninyo, oh. Patuloy siya nakikipaglaban sa mga aswang. Kahit nakikita naming nakikipaglaban pa rin siya sa mga kauri niya, hindi naging kumbinsido si Tatay na papanig talaga siya sa amin. Sakto namang may mga papalapit na 3 aswang sa amin ng mga oras na yon. Kaya muli kaming nakipaglaban. 2 lang kami ni Tatay ang humarap sa mga aswang na yon at nasa likuran lang namin si Dodoy. Walang tigil ang kalaban ko sa pag-aatake sa akin kaya umiiwas lang ako sa kanya. Kita ko namang napabagsak ni Tatay ang isang kalaban niya kaya ako naman ang sumugod sa katunggali ko. Maging alerto lang tayo, anak. Baka magulat na lang tayo. Babaliktad pala ang binatang yon at tayo naman ang kalabanin niya. Opo, Tay. Pero mukhang mapagkakatiwalaan naman po siya, oh. Dahil kauri po niya yung kinakalaban niya. Hindi tayo nakakasigurado. Hindi na ako nagsalita pa, Kabanong. Itinuon ko na lang ang atensyon ko sa kalaban ko. Hanggang sa nagawa kong gilitan ng kanyang lalamunan. Dahil doon, hindi na ako nag-alangan pa at pinatay ko na siya. Napas lang na rin ni Tatay noon ang kalaban niya. Nagpalinga-linga pa kami pero wala na mga kalaban sa paligid. Dahil doon, nanood na lang kami sa binata
habang patuloy pa rin siyang nakikipaglaban. Nagtaka lang din kami noon dahil kahit dalawa lang ang katunggali niya, mukhang hindi niya pa nagawang paslangin. Tay, tulungan na po kaya natin si Christoph. Hindi, Bea. Manatili lang tayo rito. Bakit naman po, Tay? Baka kung ano na po mangyari kay Kuya Christoph. Isa rin siyang aswang. At kung ikukumpara sa mga kalaban niya, mas malakas siya. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit hindi niya magawang patayin ang mga katunggali niya. Masama ang kutob kong may binabalak siya. Nagulat kami ni Dodoy sa sinabi ni tatay. Tiningnan namin ng mabuti ang pakikipaglaban ni Christoph sa mga nilalang na yun. Napansin naming halos hindi nga niya tamaan ng mga aswang. Dahil doon, naginala si tatay na marahil ay sinasadya niya para tulungan namin siya at kapag ginawa namin yon, baka may gawin siya sa amin na ikapahamak naming tatlo. Kahit gusto ko mang lapitan at tumulong sa kanya, sinunod ko ang sinabi ni tatay na manatili lang sa tabi niya. Tay, ngayon ko lang po nakita ang tulad ni Kuya Christoph. Ano po bang uri siyang aswang? Kakaiba po kasi ang anyo niya eh, oh. Hindi ako po pwedeng magkamali na isa siyang bulaw-bulaw. Isang uri ng aswang na kalahating tao at kalahating ahas. Pero makamandag at kayang pumatay. Gamit lang din ang kanyang laway. Ano pong ibig niyong sabihin, Tay? Gaya ng mga ahas, lason din ang laway ng mga aswang na yon. Kapag nagawa ka niyang duraan o matalsikan, may posibleng masunog ang balat mo hanggang sa ikamatay mo ito. Alam kong hindi nagbibiro sa mga sinabi niya noon si Tatay Kabanong. Nasa ganoong sitwasyon kami nang may matanaw pa kami mga aswang sa hindi kalayuan. Palapit sila sa kinaroroonan namin kaya nabahala ako para sa kaligtasan namin. Narinig ko pang napamura si tatay pero nanatiling matapang ang aura niya. Nang tuluyang makarating sa kinaroroonan namin ng mga aswang, inakala naming susugod agad sila kaya naganda kami. Pero hindi yun ang nangyari dahil tumigil sila habang nakatingin lang kay Christoph. Tay, mukhang kinukutuban na rin ako ng hindi maganda. Sinasabi ko na nga bang may kakaibang mangyayari dahil sa binatang yun eh. Hindi nga ako binigo ng hinala ko sa kanya. Tsaka, tumigil si Christoph sa pakikipaglaban sa mga aswang. Teka, anong ginagawa niya? Hindi kalaban ang turing niya sa mga aswang na yon, Bea. Magkakasama sila at hindi ako pwede magkamali tungkol sa bagay na yon. Magkahalong pagtataka at pagkabahala ang nararamdaman ko ng mga oras na yon, Kabanong. Tuluyang kumampi si Christoph sa mga aswang na kalaban namin. Napatingin pa siya sa akin at napansin kong napapangisi siya kaya napakuyom ako ng palad ko dahil sa galit sa kanya. Nung ko lang din napagtanto kung bakit hindi na niya pinapaslang ang mga nilalang na kinakalaban niya matapos niyang paslangin ng isa sa kanila dahil hindi pala talaga namin siya kakampi. Hayop ka, Christoph! Pinaniwala mo kaming kakampi ka namin! Inakala kong iba ka sa mga aswang na yan pero hindi pala! Mukhang ikaw lang naman ang naniwala sa akin, Bea eh. Alam kong simula pa lang, may duda na sa akin ng tatay mo. Hindi po ba, Mang Gardo? Tama ka, at hindi rin ako nabigo sa hinala ko sa'yo. Inakala ko nga mababago kong pagtingin mo sa akin eh, kapag naging aswang ako, pero tinutulungan ko kayo. Mukhang mali ako sa isiping yun, dahil mas lumala pa yata ang lahat eh. Hindi na kami nakaimik pa ng mga oras na yon, Kabanong. Napapahawak ako ng maigpit sa punyal ko. Napatingin din ako kay tatay at napakaseryoso ng mukha niya habang nakatitig kay Christoph. Muli pang napahalakak ang binata at nang mapansin niyang naghahanda na kaming tatlo, sumenya siya sa mga kasamahan niyang sugurin kami. Mga anak, kahit ano mangyari, huwag tayong magpapatalo sa mga aswang lalo na sa binatang yon. Opo, Tay! Huliin niyo ang lalaking yon at huwag niyong pakakawalan. Paslangin niyo ang mga anak niya pagkatapos. Sinunod ng mga nilalang ang sinabi ni Christoph sa kanila. Dahil doon, mas nakaramdam ako ng galit sa kanya na binuhos ko sa pakikipaglaban sa mga alagad niya. Akma pa sana akong huhuliin ng aswang sa braso pero mabilis kong sinaksak ang kamay niya. Napahiyaw siya kaya naman napangisi ako. Hindi ko alam pero ramdam kong mas nag-iiba yung lakas ko ng mga oras na yon, Kabanong. Gawa ng pagtutulungan namin ni tatay, nagawa naming mapabagsak ang mga aswang na unang umatake sa amin.
Kung iniisip mong madali mo lang kaming matatalo, nagkakamali ka sa bagay na yon. Hindi mo kilala kinakaharap mo. At nagkakamali rin po kayo sa bagay na yon, Manggardo. Kilala kayo pero marahil ay hindi na mahalaga yon. Oras na mahuli ka ng mga alagad ko, katapusan na ninyong tatlo. Muling sumenyas noon si Christoph sa iba pa niyang alagad. Dahil doon, umatake naman ang mga aswang sa amin. Nanatiling nasa likuran namin si Dodoy noon at pinoprotektahan namin siya ni Tatay. Mas marami ang mga nilalang na lumapit sa amin noon kaya naging mahirap din ang pakikipaglaban namin sa kanila. Muntikan pang makalmot ng isa sa kanila si Dodoy pero nataga niya ang kamay noon. Dahilan para maputol. Nagalit ang aswang na yon kaya agresibo siyang sumugod pero hindi pa man siya tuluyang nakakalapit sa amin na ibaunan ni Tatay sa batok ng nilalang ang kanyang patalim. Wala kayo masasaktan sa mga anak ko. Huwag kayo magpapatalo sa kanila, Bea, ha, Dodoy? Opo, Tay. Sige po, Tay. Hindi rin naman po kami papayag sa bagay na yon. Hindi ko akalain na matapang ka pala talaga, Bea. Inakala kong madali lang kitang makukuha pero hindi pala. Hayop ka, Christoph! Napatawa ng malakas ang binatang aswang dahil sa sinabi ko sa kanya. Nagpatuloy kami sa pakikipaglaban sa mga alagad niya hanggang sa nagawa naming mapabagsak ang tatlo sa kanila. Pareho kaming nabahala ni Tatay nang may napansin kaming aswang na papalapit sana kay Dodoy. Mabilis akong tumakbo sa kapatid ko at sa kabutihang palad nasaksak ko sa dibdibang nilalang na yon. Hindi ko siya tinigilan hanggang sa bumagsak siya sa lupa. Ilang sandali pa, narinig kong sumigaw ng malakas si Tatay kaya lumingon ako sa kanya. Tay! Ate Bea, si Tatay! Nahuli po siya ng mga aswang! Paano nila nahuli si Tatay? Hindi maganda to, Dodoy. Siguradong hindi na makakawala si Tatay sa 4 na aswang na nakahawak sa kanya. Sasagipin sana kayo ng ama mo eh. Kaya lang nagawa na siyang lapitan ng mga alagad ko at nahuli. Ngayon, wala na kayong maasahan pa sa laban kaya humanda kayong mamatay ng kapatid mo. Hayop ka! Pakawalan niyo ang ama namin! Huwag niyong idadamay ang mga anak ko, mga walang hiya kayo! Alam kong dahil sa nangyari kay Tatay ay nanganib kami ni Dodoy. Pero kahit na ganoon, hindi ako nagpakita ng kahit na anong takot sa mga aswang, lalo na sa binata. Tinapangan ko ang loob ko, lalo na't napansin kong nababahala rin ang aking kapatid sa kalagayan naming tatlo na mga oras na yon. Huwag ka matakot, Dodoy. Walang mangyayaring masama sa'yo kahit na ano mangyari. Puprotektahan kita. Ano na pong gagawin natin, Ate Bea? Hindi na po tayo matutulungan ni Tatay dahil hawak na po siya ng mga aswang. Ako nang bahala. Basta, huwag kang lalayo sa akin. Magtiwala ka sa akin. Huwag mong pasahin ng bata na kaya mo siyang ipagtanggol sa mga alagad ko, lalo na sa akin. Kung hindi lang dahil sa mutyang tangan mo, marahil hindi ka na magiging matapang gaya ng ipinapakita mo ngayon. Nagulat ako dahil sa sinabi ni Christoph Cabanong. Hindi ko inaasahan na alam niyang may tangan ako mutya. Pero nang maalala ko noon ang sinabi ni Tatay na mararamdaman ng aswang ang enerhiya ng mutya kong hawak, napatunayan kong tama siya. Kailangan mo sa amin. At bakit naghahasik kayo ng kasama niyo sa mga kanayo namin? Sabihin na nating natural sa aming mga aswang ang kasamaan, lalo na mambiktima. Pero sa lagay na ito, isa lang naman talaga ang kailangan ko eh. At ano naman yon? Ang buhay ng ama mo! Nagtaka ako dahil sa naging sagot niya sa akin. Napaisip ako kung ano ang atraso ni Tatay sa kanya at bakit niya nasabi yun. Matalim namang napatingin sa kanya si Tatay. Napangisi ang binata kaya nag-init ang buong katawan ko marahil dahil sa mutya at sa labis na galit na nararamdaman ko sa kanya. Kung ako lang din pala kailangan mo, pakawala mo ng anak ko. Sige, ibibigay ko sa iyo ang buhay ko kapalit ng buhay nila. Kung ganun tanggap niyo na natalo kayo sa pagkakataong ito, Manggardo? Alang-alang sa kaligtasan ng mga anak ko. Hahayaan kitang gawin ang gusto mo sa akin. Huwag mo lang silang idadamay. Umaayon na sa akin ang pagkakataon Hindi lang ikaw ang mapapaslang ko, kung hindi pati sila. Ang saya, hindi ba?
Matapos sabihin ng binatang aswang ang mga katagang yon, inutusan niya ang 3 alagad niyang atakihin kami. Sinunod siya ng mga ito, kaya mabilis na sumugod sa amin ang mga yon. Napahawak naman ako ng maigpit sa punyal ko at ganoon din si Dodoy sa kanyang itak. Pagkalapit ng 3 aswang sa amin, walang takot namin silang nilabanan kahit hindi na namin kasama noon si tatay. Yan! Ganyan nga mga anak! Kahit wala ko maging matapang kayo na makipaglaban sa mga aswang na yan! Huwag niyo po kaming alalahanin, Tay. Makakaya po namin ni Dodoy na mapabagsak ang aswang na ito. Ililigtas po namin kayo. Huwag kayo masyadong umasa, Bea. Hindi kayo titigilan ng mga alagad ko hanggat hindi nila kayo napapaslang. Higit pa sa 10 ang bilang namin, kaya mahihirapan kayo. Hindi ako umimik at ipinagpatuloy lang ang pakikipaglaban namin sa mga aswang. Dahil gusto ko matulungan noon si tatay at maipakita kay Christoph na hindi niya ako mapapasuko ng gano'n na lang, kaya nang magkaroon ng pagkakataon na mapaslang ang mga alagad niya, hindi ako nagdalawang isip pa. Mabilis ang naging kilos ko noon para magkasunod na undayan ng pagsaksak ang mga kalaban namin. Tumulong na rin si Dodoy na walang ulit na pinagtatataga ang mga ito. Nagtataka naman ako kung bakit gusto mo kaming patayin lalo na si tatay. Pero para sabihin ko sa'yo, hindi ako basta papayag na magawa mo yun sa amin. Gusto mo talaga malaman kung anong kasalanan ng ama niyo sa akin? Pwes, sasabihin ko sa iyo nang sa ganun maintindihan mo kung bakit gusto kong patayin kayong lahat. Bahagi akong kinabahan dahil sa sinabing yon ni Christoph. Pero para malaman kung bakit galit siya sa amin, hinayaan ko siyang sabihin sa amin ang dahilan niya. Nang mapansin niyang parang naghihintay lang ako nang sasabihin niya, napahalakhak pa siya kaya nakaramdam ako ng inis. Hindi ako nakikipagbiruan sa iyo, Christoph, ha? Sabihin mo na ang dahilan kung bakit gano'n na lang ang galit mo kay tatay. O siya, sige na. Dahil mapilit ka, Bea. Sasabihin ko sa iyo, ang tatay mong ito, ang siyang pumatay sa ama ko na pinuno noon ng aming angkan. Siya ang dahilan bakit matagal na panahon kaming nagtago at ngayon na lang ulit nakabangon. Kung gano'n anak ka ng aswang na nakalaban ko noon. Kaya pala pareho kayong dalawa. Ha! Tama rin pala ang kutob kong may kaugnayan ka sa bulaw-bulaw na yon. Kinumpirma ni Christoph na siya ang anak ng aswang na nakalaban noon ni tatay. Sinabi pa ng binatang aswang na ang ama ko ang naging rason para magkawatak-watak ang kanilang angkan. Hanggang sa nagawang mapaslangan ng mga antingerong kasamahan ni tatay ang ibang kalahi niya. Isa po kayong antingero, Tay? Oo, anak. Nang kabataan ko may samahan ng mga antingerong tumutugi sa mga aswang akong nasalihan. Hindi lang basta antingerong ama mo, Bea. Isa siyang mahusay at kinatatakutan ayon sa aking ama. Bago siya tuluyang namatay noon, nang malubhasang masugatan ng ama mo, sinabi niya sa aking ipagiganti ko siya. At yun ang ginagawa ko ngayon. Pero sisiguraduhin kong hindi ka magtatagumpay. Hindi ako makapaniwala sa mga sinabi ni Christoph, Kabanong. Noon ko lang din napagtanto kung bakit may mga anting-anting at kagamitan sa pakikipaglaban si tatay. Dagdag pa ron, naisip kong kaya pala siya magaling at sanay siyang makipaglaban dahil isa rin siyang antingerong tagatugis noon ng mga aswang. Inakala kong yun lang ang malalaman ko, pero may sinabi pa si Christoph. Pansamantala na muna nating itigil ang laban. Alam ko marami kang hindi alam. Kaya sasabihin ko nang sa ganun maintindihan mo kung bakit galit ako sa inyo. Sige, sabihin mo sa akin ang lahat. Pagkatapos ng mga malalaman ko, saka lang ako magpapasya kung anong nararapat sa mga tulad ninyo. Alam kong nasa iyo ang mutyang nais ko rin makuha. Marahil ito rin ang dahilan kung bakit may karagdagang lakas at liksikas sa labang ito. Hindi na ako nakapagpigil pa sa sarili ko at tinanong ko na sa binatang aswang kung ano ang kinalaman ng mutyang tangan ko sa kanya. Ganun na lang ang gulat ko nang sabihin niya ang dahilan. Hindi ko rin kasi inaasahan na napakahalaga at malaki ang tulong ng mutyang tangan ko sa kanya para buhayin ang namayapa niyang ama. Anak, kahit anong mangyari, huwag mong ibibigay ang mutyang yan. Hindi dapat mabuhay ang ama niya gayong mas magiging malala ang patayan sa mga kanayunan kapag nangyari yon. Tumihimik kayo, Manggardo. Hindi niyo pagmamay-ari ang mutya dahil ibinigay lang ito ng aking ina sa inyo. Kaya nga pinaslang siya ni ama
Dahil isa siyang traidor. Ayop talaga kayo. Pati ang kasamaan kong yun nagawang paslangin ng ama mo. Inasawa niya ito, kaya hindi ko akalaing ganun talaga kahalang ang kaluluwa niya. Napahalakak ang binatang aswang dahil sa sinabi ni Tatay Kabanong. Halata na sa aking ama ang labis na galit. Noon din, sinabi pa ni Christoph na kapag nakuha niya ang mutya sa akin, paniguradong makokontrol na niya ang engkantong bubuhay sa kanyang ama na siya ring nilalang na nagbigay ng mutya sa kanyang ina na dating kasamahan ni tatay. Napakuyom ako ng palad ko dahil sa mga nalaman ko noon. Mas ikinagalit ko pa ang isang bagay na ibinunyag ng lalaking aswang. Ang kwintas na ibinigay ko sa iyo noon, hindi ko yun nakita sa ilog. Ang hiyas na naroon ay mutya ng pagiging aswang ng aking ama. Sinasabi ko na nga ba balak mong hawaan ang anak ko sa pamamagitan ng bagay na yon. Mabuti na lang at ipinakita sa akin kagad. Wala na, hindi mo na makikita pa yon. Anong ibig niyo sabihin? Nakalagay na ito sa kahong may abo at nailibing sa lupa. Tama lang ang ginawa namin. At alam kong hindi mo na ito makukuha pa dahil takot ka sa abo. Napasigaw dahil sa sobrang galit niya si Christoph. Napatawa naman kami ni tatay dahil doon. Nagpaikot-ikot pa siya habang gumagapang at hindi alam kung ano ang gagawin niya. Walang ano-ano, hindi na siya nakatiis pa. Inutusan na niya ang mga alagad niyang sugurin kami kaya naganda na kami ni Dodoy. Ate, kapag napaslang na natin ang mga aswang na yan, makakaya na po nating iligtas si tatay. Oo, Dodoy. Kaya gawin na natin ang lahat para maubos sila. Opo, ate. Sa pagkakataong yon, Kabanong, gamit ang buong lakas at liksi ko na mas nag-ibayo pa dahil sa mutyang tangan ko, hindi ko inatrasan ang mga aswang na kalaban namin. Pinagtulungan din namin ni Dodoy ang mga ito. Pinagtatataga sila ng kapatid ko at kapag may nasusugatan siya, hindi ko na binibigyan pa ng pagkakataon na mabuhay pa. Hanggang isa na lang ang natirang kalaban namin. Napatingin kami kay tatay na hawak na lang din ng dalawang aswang. Sumenya siya sa akin kaya tumango ako sa kanya. Nang aatakihin ko ang huling kalaban namin, pinuntiri ako kagad ang leeg niya. Ibinalibag naman ni tatay ang mga aswang na may hawak sa kanya. Makatapos ng mga alagad mo, ikaw lang isusunod namin. Hindi pwede mangyari to. Ate, kunin po ninyong itak ko. Kinuha ko ang itak ni Dodoy nang iabot niya ito sa akin. Nagulat na lang noon si Christoph nang mapatay ko na ang kalaban ko at ganun din si tatay na mabilis na nagpabagsak ng dalawang aswang. Dahil doon, sabay naming sinugod ni tatay ang binatang aswang. Kahit mag-isa lang siyang natitira, hindi niya kami inatrasan. Gamit ang itak ng aking kapatid at punyal, hindi ako nag-alangan na pagtatatagain at saksakin si Christoph. Dahil kalahating ahas ang kanyang katawan, ay mabilis siyang gumapang at hindi kami nagpatinag ni tatay. Anak, kung makakaya mong tagayin ang buntot niya, gawin mo! Opo, tay. Ako na pong bahala. Hindi namin tinigilan ni tatay ang pag-atake sa aswang. Kahit mabilis ang kilos niya sa tuwing gumagapang siya palayo sa amin para makaiwas, hindi kami sumuko. Hanggang sa nagawa kong tagain ang buntot niya noon, kaya napahiyaw siya ng malakas. Gamit ang buntot niya, nagawa niya akong hambalusin. Natamaan ako kaya tumilapon ako at nabuwal sa lupa. Napasigaw naman si tatay dahil sa nangyari. Ayos ka lang ba, anak? Huwag po niyo akong alalahanin, tay. Ayos lang po ako. Kaya ko pong tiisin ang sakit ng katawan ko. Magbabayad ka sa lahat ng mga kasalanan mo, Christoph! Demonyo ka talaga! Napahalakak na lang ang binatang aswang. Nang galaitin naman sa galit si tatay nang sabihin niya ang tungkol sa malaking ahas na nakita ko noon sa ilog. Ayon sa lalaki, siya yon na nag-anyong ahas. Dagdag pa niya, kaya niya ginawa yun ay para takutin ako nang sa ganon ay magkakilala kami. Gusto niyang mapalapit sa akin dahil inakala niyang mapapadali ang pagpaslang niya sa amin, lalo na kay tatay, kapag napalapit siya sa amin. Mabuti na lang pinalayo ako ni tatay sa iyo noon. Kaya simula pa lang hindi na maganda ang kutob ko sa iyong hayop ka.
Sayang nga eh, dahil hindi ako nagtagumpay. Pero kahit na ganon, nakaharap ko na kayo ngayon. Kung may dapat mang magiganti rito, ako yon at hindi kayo. Matapos niyang sabihin yon, mabilis siyang gumapang patungo sa akin. Inihanda ko naman ang sarili ko noon sa posible niyang gawin sa akin. Nang makalapit siya sa akin, hindi siya nagdalawang isip na puluputan ako ng kanyang buntot. Napahiyaw ako dahil sa ginawa niyang yun, Kabanong, pero pilit akong nagpupumiglas. Humihigpit pa ito kaya napapaungol na ako dahil sa sakit na dulot ng ginagawa niya sa akin. Hindi nga lang namalaya ni Christoph na hawak ko pa rin ang aking punyal. Kahit na anong gawin mo, hindi ka magtatagumpay. Matatapos ang kasamaan mo sa gabing ito. At ano naman ang gagawin? Ah! Hindi inaasahan ni Christoph ang ginawa ko. Habang mas humihigpit ang pagkakapulupot niya sa akin, bumabao na noon ang punyal ko sa kanya. Napapahiyaw na lang siya at bigla akong binitiwan. Nagwala na rin siya kaya bagya akong napalayo sa kanya. Hindi naman natinag si tatay at mabilis niyang sinugod ang binatang aswang. Sinakyan niya ang buntot ng nilalang at walang tigil na pinagtatataga ito. Walang nagawa si Christoph kung hindi ang mapahiyaw ng malakas. Ngayon, ipapato na namin sa iyo ang kamatayang nararapat sa iyo. Tay, ngayon na po. Hindi! Tigilan niyo ang pagtaga at pagsaksak sa akin! Ang sakit! Hindi namin siya pinakinggan at itinuloy pa rin namin ang ginagawa namin sa kanya. Kalaunan, bigla na lang siyang nanghina at bumagsak sa lupa. Dahil doon, hindi na namin inaksaya ang pagkakataong yon na tuluyan si Christoph. Pinaibabawan siya ni tatay at gamit ang kanyang hawak na patalim, itinutok niya yon sa leeg ng binatang aswang. Ngayon, masisiguro na namin na wala nang matitira sa angkal ninyo. Magkikita na rin kayo ng ama mo. Sige, tapusin niyo ang paghihirap ko. Tanggap ko na rin naman na talo ko. At yun talaga ang gagawin ko. Magpaalam ka na sa mundong ito. Kasabay ng pagwika ni tatay ng mga katagang yon, ginilitan niya ng leeg ang binatang aswang. Napaungol naman yon at kalaunan ay natahimik. Sinigurado ng aking ama na napatay na niya si Christoph. Itinara ko rin ang punyal ko sa kanyang dibdib at ilang beses na ginawa yon. Pinigilan na lang ako ni tatay at sinabing tingnan namin kung wala nang natitirang buhay sa mga aswang. Nang nasiguro naming ubos na silang lahat, napopo kami sa lupa dahil sa labis na pagod. Sa wakas, natapos na rin po ang laban natin sa mga aswang na ito, tay. Magiging tahimik na po ulit ang buhay natin, maging ang mga tao sa mga kanayunan. Oh, tama ka anak. Hindi na tayo mangangamba sa kaligtasan natin, lalo na sa tuwing gabi. Wala na rin mangangamba pa sa iyo at maging sa pamilya natin. Oo nga po, tay. Ngayon, naisip ko rin pong si Christoph marahil yung nilalang na nakita ko noon. Yung ikinuwento ko sa inyo na malaking ahas na nakita kong gumagapang palayo nang sumilip ako sa bintana ng silid namin ni Dodoy. Posibleng siya nga yun. Pero huwag ka na mag-alala dahil wala na siya ngayon. Siguro minamatyagang ka lang niya, lalo na't alam niyang nasa iyo ang mutya ng kanyang ama. Mabuti na lang po at nailibing kaagad natin yon. Ngayon alam ko na po ang sagot bakit inilibing niyo ito na may kasamang abo. Hindi rin po ako naapektuhan nun dahil hindi ko rin naman isinuot yung kwintas na yun eh. Siya, sige na. Huwag na nating isipin ang mga tungkol doon. Simula bukas, magiging normal na ang lahat. Oo nga po, tay. Tay, bakit hindi po niyo sinabi sa amin ni Ate Bea na isa po pala kayong mahusay na antingero no kapanahunan po ninyo? Oo nga po, tay. Kung hindi pa dahil sa nangyaring ito sa atin, hindi po namin malalaman yon. Akala ko pa naman po mahilig lang po kayo sa anting-anting eh. Isa nga akong antingero pero hindi ko may tuturing na mahusay ang sarili ko. Isa pa, ayaw ko na rin maging magulo ang pamilya natin kaya simula nang dumating kayo sa buhay namin ng nanay nyo, tinalikuran ko na ang lahat ng yon. Mahusay po talaga kayo, tay. Ang galing po ninyong makipaglaban.
Sayang lang po't hindi nakikita ni nanay yun ngayon. Tama po si Dodoy, Tay. Ipinagmamalaki po namin na kayo ang naging ama naming dalawa. Ay, nako. Kayong dalawa talaga, oh. Salamat naman kung ganon. O siya, ang mabuti pa umuwi na tayo nang sa ganon makapagpahinga tayo. Matapos ng naging laban natin sa gabing ito. Sige po, Tay. Sakto namang may mga tao na noon na nagsilabasan sa kanilang pinagtataguan. Nagpasalamat sila sa amin at sila na ang nag-asikaso ng mga bangkay ng mga aswang na napaslang naming 3. Dahil doon, umalis na kami roon at umuwi na sa bahay namin. O, linisin nyo mga sarili nyo, ha? At matulog kayo kagad. Opo, Tay. O, Dodoy, mauna ka na. Sige po, Ate Bea. Tay, gusto ko po sana kayong kausapin. Ha? Tungkol naman saan, anak? Gusto ko pong sundan ang yapak nyo. Nais ko pong maging isang antingera. Ha? Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Bea? Alam mong hindi magiging madali ang lahat sa iyo kapag yun ang buhay na tinahak mo. Opo, Tay. Buo na po ang pasya ko. Matapos na naging karanasan natin sa gabing ito, alam ko na po kung anong gusto ko. At yun po, ay ang maging kagaya nyo na isang mahusay na antingero. Oy, siya, sige. Mukhang hindi na kita mapipigilan pa. Hayaan mo. Gagabayan kita sa lahat ng dapat mong matutunan at iyon na ang mga anting-anting ko. Nako, maraming salamat po, Tay. Ngumiti lang si tatay sa akin. Hindi niya ako binigo at gaya ng sabi niya, siya ang naging gabay at tagaturo ko sa lahat ng bagay na dapat kong malaman. Sa paglipas ng mga taon, tuluyan naman akong naging isang antingera. Sa kasalukuyan, Kabanong, patuloy pa rin ako bilang isang antingera. Wala na si tatay dahil namatay siya nang atakihin siya sa sakit niya sa puso. May sarili na rin pamilya ang kapatid ko at pareho kaming masaya sa mga buhay na pinili namin. Dito ko na lang po tatapusin ang kwento ko sa inyo, Kabanong. Salamat po sa pagbibigay buhay sa karanasan kong ito na may tuturing kong naging dahilan bakit nahanap ko ang totoong ako. Muli, pinagpalang araw sa inyong lahat. Mga kabangers, mga kayanggaw, Kabanong po uli. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa ating magandang kwento ngayong araw. Kung nagustuhan niyo po yung kwento natin, huwag niyo pong kalimutang mag-comment at mag-like at mag-subscribe na rin. Pero kung medyo nabitin po kayo sa kwento natin, maaari po kayong bumisita dun sa isa pang channel natin. Ang pangalan po ng channel natin na yon ay Pamela Clamil. At meron pa kaming isang channel na ginagawa ngayon, ang Kabanong version 2.0. Naku, napakaganda po ng mga gagawin natin doon. Dahil sa bukod sa meron na pong music and effects yung audio natin, nilagyan rin po namin yun ng video ng mga pictures na gumagalaw. Kaya pwede po kayong nakikinig at the same time, pwede na rin po kayong may napapanood. Bago pa lang po yung channel na ito, kaya mas maganda po na mauna na kayo mag-subscribe. And also, don't forget to comment and like. So, hanggang sa muling mga kwento, wakas!